PG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, madrastang inggitera, malalibre kung magalit at namamaso pa ng dibdib. Sobrang galit niya ho sa akin. Kinuha niya ho yung panggatong. Sabi, sinunog niya ho dito. Ay, nagdilim ang paningin ko. Kinuha ko yung panggatong, sinubsob ko sa dibdib niya eh. Sabi ko, ganun ang ginagawa. Isamantala nga dito, hindi kita sinasaktan. Tinuturing ko na ho siyang bilang magulang ko na rin po. Napakasama niya pong tao. Dinidisiplina ko lang ang pamangkin niya. Lalaban na kaya ang kanyang anak-anakan kapag muli niya ito sasaktan? Ikaw, akala ko ikaw yung pumalit sa magulang ko. Minahal naman po kita, pero anong ginawa niya sa akin? Harapin natin at pag-usapan sa nag-iisang Barangay Hall on Air. Face to face! Sawsawera! Let's get ready for Sawsawa! Halaman naman tayo mga kapatid! Sugod na! Tara! Dahil face to face na! Sa mula sa buti! Nako! Sana rumagbate! Wala na sana ng labanan! Usapang matino na lamang! Tara't samahan niyo kami! Kristo, napusa siyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan at pag-usapan. Aminan, awayan at magugayat. Gusto mo bang makisusuntahan ng kaibigan? Mga yan ay solusyon. Mga kapatid, ano ang sigaw? Tuwing umaga! Sinong sisipango? Sinong hindi? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo face to face! At ngayon, eto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, siyang Ami Perez! Good morning mga kapatid. Ang nais lang naman daw niya ay kalina ng isang ama, pero impyerno raw ang kanyang naging buhay sa piling ng kanyang madrasta. Nakuhan, parang mala Cinderella na inaapi ng kanyang stepmother ang ating issue for today. Nabunsang mukhang dadagdag ang mga sawsawera at sawsawera sa usapang ito. Ready na ba kayo? At kung may pagka-heavy drama ang issue natin ngayong umaga, sila naman ang laging heavy nating kasama, si B1 at B2. At syempre, sila naman ang heavy pagdating sa pagbibigay ng advice. Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. Kaya naman mga kasawsawan, what are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face na! Siya po ang madrastang sinasabing nananakit daw sa kanyang anak-anakan. Ano kaya ang naging dahilan at nagkaganon? Narito po ang kwento mula kay Olive Vinson. Pasok! Mami Olive, magandang umaga po sa inyo. Kamusta naman po kayo? Okay naman po. Oh, balita ko po ay meron po kayong naging kinakasama na meron pong anak. Opo. Ano pong pangalan ng inyong kinakasama? Ricky, Ricky. Saan po kayo nagkakilala ni Ricky? sa tricycle po. Oh! Mga ilang taon na po ito nung
nakaraan? Mga 10 taon na siguro. 10 taon hindi na po. Oh, so nung nakilala po ninyo si Ricky, sinabi naman po ba niya na may anak siya? Hindi pa po nung una. Oh. Eh, Bakit po panatag niya ang loob ko nagsinungaling daw yun? Baka hiwalayan ko siya siguro. Oho. Kaya nagsinungaling siya sa akin. Nung pagdating ng mga 10 taon, sabi niya, Ma, kukunin ko yung anak ko. Ha? May anak ka? Ang sabi mo sa akin, binata ka. Tapos So ngayon may anak ka. makalipas pa ho ng 10 taon bago niya sinabing may anak. May anak Bakit siya. daw po? Hindi ko alam po, ma'am eh. Ngayon, kinuha niya yung ngayon ng anak niya. Mahal ko yung asawa ko, tinanggap ko yung anak niya. Kayo po ba ni Kuya Ricky ay kasal? Hindi po. Hindi po. So nung sinabi po niya sa inyo na meron siyang anak, ano po yung naging unang reaksyon niyo? Pakiramdam niyo? Sumama rin ang loob ko eh. Kasi ang alam ko binatas. Pinarating niyo po ba sa kanya na sumama ang loob niyo? Hindi po. Bakit? Kasi ayaw ko magkahiwalay kami. So ibig sabihin, mahal po ninyo si Ricky? Mahal ko po. Oo. Paano po ninyo tinanggap yung bata? Ilang taon na po nung nakilala niyo? Malaki na po eh siya. Ano pong pangalan ng bata? Emily. Emily. Mga ilang taon po, tandaan nyo, nung nakilala nyo siya? Mga 10 na yun. Mga 10 taon na ang bata. Okay. Paano po ang naging relasyon ninyo ni Emily? Kamusta po? Mabuti naman nung una eh. Maganda ang pagsasama namin. Pag nandyan ang tatay, maganda ang ugali niya. Pag wala ang tatay, iba na ang ugali niya, masama na ang ugali niya. Ano po ang yung- pakilala sa inyo ni Mang Ricky dun sa bata? Ano pong sinabi? Kasi syempre, 10 taon, alam na noon na meron siya talagang tunay na ina at alam niya na hindi kayo yun. Alam naman niya po na hindi akong tunay na ina niya kasi nung ipinanganak siya, namatay daw. Tatlong taon pa lang pinanganak siya. So meron pong ibang nag-alaga sa kanya? Sino Yung po? lipad ng kinakasama ko ngayon. Oo. Bakit po ninyo nasabi na nung una, maayos yung bata pag nandun si Kuya Ricky, pero pag wala, naiisip na po ba ng isang 10 taon yun? Maldita Parang- kasi. Paano po ninyo nasabing medyo may pagkamaldita yung bata? Kasi pagdating ako galing sa trabaho, galing ako naglabada. Opo. Pagdating ko, may sinahing, nasusunog ang sinahing. Ngayon nandoon po siya, nagbubulakbol kung sino-sino ang kasama niya. Ngayon tinatawag ko siya. Tinuruan niyo po ba siyang magsaing? Oo, marunong Sinabi naman siya. po ninyo sa kanya kung paano? Marunong naman na po siya. Oh. Ngayon, nung galing ako sa trabaho, pagod na pagod ako maglabada. So dahil lang po nasunog, maldita na yung bata. Hindi, nagdilim ang paningin ko. Kinuha ko yung kahoy, sinundot ko sa kanya dito sa dibdib. Hindi ko naman nakalain na umabot. Kaya nasunog yung dibdib niya. Hindi naman siya nag-react sa akin na lumaban, umiyak na lang siya. Siyempre naman po, Nanay Olive, 10 taon po yun. Hindi naman ho tama, dahil lang sa nasunog, sinugin niyo po yung bata. Hindi po ninyo kadugo yun. Hindi ho ba dapat kayo nga ho ang nagpapaganda ng papel ninyo kay Kuya Ricky? Meron po ba kayong anak ni Kuya Ricky? Wala po. Oh, so the more na dapat pong mahalin ninyo, itong anak ni Kuya Ricky. Mahal ko naman po siya eh. Kaso Oh. lang, maldita talaga. Hindi talaga ako sinusunod kahit anong utos ko. Ano po ba ang Nagdadabog ibang siya. utos niyo pa na hindi sinunod nung bata? Kaya niyan, sabi ko, ikuha mo ako dun sa kusina ng ang tagal nagdadabog pa. Ay di sinundan ko, sinubsub ko ngayon dun sa lababo. Kasi matigas ang ulo. Para, Mami Olive, mga gaano na kayo katagal nagsasama po ni Emily noon? mga 2 taon pa lang kami nagsasama eh. Oho. Kasi syempre po, parang may adjustment period pa yun, di ba? Syempre po, yung bata, bago kayo sa paningin niya, kailangan po meron kayong magawa na magustuhan niya at matanggap kayo bilang pangalawang ina. Hindi po ba ninyo, kumbaga sinubukang gawin yun? Mahal ko naman po siya eh. Hindi nga po yun. Hindi yun sa question kung mahal po ninyo o hindi. Pero yun pong naging pakikitungo po ninyo, parang it will take time bago Oo, may naging effort po ba kayo na magustuhan kayo nung Emily, nung bata? Mayroon din po. Ano pong ginawa nyo? Yung andyan ng tatay, inaasikaso ko siya, sinusuklayan ko siya, inahalin Pag alis po ng tatay, anong ginagawa nyo? Pinapaso nyo. Matigas kasi ang ulo, pinapangaralan ko lang po eh. Paano po ninyo masasabing matigas ang ulo? Hindi naman po ninyo kilala pa yung bata. Mabait naman po siya eh. Pag Oh. nandyan yung tatay. Lumalaban po ba sa inyo? Hindi naman siya
Sumasagot po ba sa inyo? Nagpapabulong-bulong lang siya, nagdadabog. Yun lang ang ano. So mabait kahit paano yung bata. So ano pa ho ang hindi nyo pinagkasunduan? Kagaya inutusan ko, iakyat mo na yung Erinola. Aho. Sumisigaw Ilang siya. taon po yung bata? Nung inutusan yung iyakyat ng Arinola? Original yun. Magta-13. Apo. Aho. Ang tagal. Pag-akyat niya, dala yung Erinola, sinuklob ko sa kanya. Ang tanong ko po, Nanay Olive, hindi po kayo ni minsan nagkaroon ng anak? Hindi po. Aho. So, ang tanong ko rin po, nung kayo po ba'y lumalaki, ganun din po ba ang trato sa inyo ng inyong nanay? Hindi naman po. Oo. So, bakit po kayo ganun? Mainit kasi ang dugo ko, bakit mayroon anak pala yung kinakasama ko eh. Pero, Akalain na may Alin ang sabi na Olive, pinatas siya eh. hindi rin po naman din kasalanan nung bata na umibig muli ang kanyang ama. At hindi rin naman din po kasalanan nung bata na namatay ang kanyang ina habang siya po ay ipinanganak. So, hindi rin naman po kasalanan ni Emily na nagsinungaling po si Mang Ricky sa inyo. So, bakit kailangan pong mag-init ang dugo nyo sa batang wala naman pong kasalanan sa inyo? Di ho kaya takot kayo na may kompetisyon na baka mas mahal ni Kuya Ricky ang kanyang anak kesa sa Yun nga inyo? po eh, pagkagaling sa trabaho, sa kanya iniintrigo ang pera, may pasalubong sa kanya, binibilan siya ng damit. Nautaplis na ako eh. Hindi ko Diretsa na- ang tanong, Aling Olive, nagsiselos kayo? Nagsiselos ako sa kanya. Pero Kasi hindi po. dati, nung wala pa yung anak niya, sa akin lahat inaano. Opo. Pero alam po ba ninyo na yun po ay kadugo ni Mang Ricky at pwede po kayong iwan ni Kuya Ricky ng kahit na anong oras at pwede niyang piliin ang kanyang anak kesa po sa inyo? Hindi ko alam. Siyempre, pipiliin ako nung mahal ako ng asawa ko eh. Kanina po nabanggit ni Aling Olive na namatay na nga po ang ina nitong si Emily at meron pong tumayong sahin na kinagis ng pong baling ina nitong Emily. Kaya todo rin po ang sakit na nararamdaman niya nang malamang sinasaktan nga daw ni Nanay Olive ang inaruga niyang pamangkin. Ano naman kaya ang kanyang pakiramdam? Narito po si Nita Piñero. Pasok! Sandali lang! Sandali lamang po, Aling Olive! Aling Nita, gusto lamang po naming malaman. Sinasabi po, sandali lang po. Ako? Hoy! Sandali lang po. Hindi ako. Ayok, siksika. Tingnan mo nung palungga. Sandali lang po. Aling Nita. May sinabi ka ba? Wala. Aling Nita, Wala ka ba sa buhay ng bayaw ko? Dapat ako na Ayun ang sinuring kong kapatid. Nag-alaga ko ng pamangkin. Hindi ka papatulan! Magkapal! Diretsa ang Maganda ko tanong. sa'yo. Sandali lang po. Maganda ka nga. Ang ugali mo naman masama. Sandali lang po. Bakit lahat ng tao pinagseselosa ni Nanay Olive? Sandali lang po. Diretsa ang tanong, Aling Nita, salbahe daw po bang bata itong si Emily? Mabait, ma'am. Pinasunod ko ng kabaitan mula pinanganak ako nag-alaga. Sabi po niya, di daw sumusunod ang bata, Hindi mahirap natutunan. kausap, Hindi mo alam. nagdadabog. Hindi mo alam. Baliktad, dahil sa akin yan lumaki hanggang 10 taon. Oh, hindi mo alam kasi Kapal ang nung nasa bahay siya eh. Maaari nga talaga mas kilala ni Aling Nita si Emily kesa kay Nanay Olive. Siguro para mas maunawaan natin, pakaabangan ninyo at aalamin natin ang iba pang mga katangian nitong si Emily sa pagbabalik po ng Face to Face. Ang gusto ko pong malaman, Aling Olive, may katotohanan po ba yung aking nalaman na pati ang perang dapat para kay Emily, kinukuha po ninyo? Pag natalo ako, kinukuha ko. Bakit? Hindi lang po, babayaran ko na lang pagdating ng tatay niya. Ang nililibang ko lang naman sarili ko pag wala ang ama niya eh. Inilibasa naman ng lalaki ako, di magsugal na lang ako. And now back to Face to face dito sa TV5.
sa sarili ko eh. Kasi minsan buwanan, lingguhan. Nililibang. Pero hindi po ba ninyo alam na ang may karapatan sa perang yon ay ang anak po niya? Eh pag natalo ako, yung hinihingi ko yung pera sa kanya. Oo, pati ang pera ni Nene, kinukuha mo pa, di ba? Okay, sige. Sandali lang po. Aling Nita. Bigyan ko na pamangkin ko. Okay, sandali lang po. Aling Nita. Huwag kang ganyan. Aling Nita. Pipila ko sarili, bigay ko kay Mili. Kukunin mo. Okay. Aling Nita, sandali lang po. Dapat nagmamalimos ka na lang, hindi ka... Ay, hindi ko kaya magmalimos sa ganda ko. To, hindi ko Aling pwede Nita, Ay. kailan po ninyo nalaman na may bago ng karelasyon si Mang Ricky? Paano po ninyo nalaman? Ayang bayaw ko, nung mula namatay yung kapatid ko sa panganganak, nasa akin ang bata, si Emily. Bakit Yung po bayaw sa inyo ko, iniwan? Kasi wala mag-aalaga, di siya magkatrabaho, ma'am. Oo. At Bali, nagbibigay po ba ng suporta si Mang Ricky? Nagsusuporta yan, mula nung maliit, nagsusuporta. 3 taon, sabi, ate, paano to nag-asawa na ako? Pwede ko ba kunin ang bata? Oo. Sabi ko, ikaw, kung kaya ba naman alagaan? Sabi niya, kaso, hindi ko pa pwede pakita dahil ang alam ni Ulib, daw, binata siya. 10 taon na si Emily nga dinala diyan kay Ulib. Pag ganyan, si Ricky, nung una, mabait, sinusuklayan, pinapakain, Oho. inaayos yung damit. Ayan na nung matagal na, pag aalis na nitong bayaw ko, doon naman itong bata. Pag umuwi siya nga, galing stungit, talo. Yung pamangking ko si Emily ang binubuntunan niya ng galit. Hala. Parang kumukulo yung tugot niya. Kasi nagsisinos nga siya sa bata dahil kumbaga naaagaw yung pagmamahal ni Ricky sa kanya. Aha. Napupunta dito sa bata. Nagsusumbong po ba yung bata sa inyo? Nagsumbong sa akin. Anong sinabi sa inyo yung ginagawa sa kanya? Nung sinudsud niya sa sa lababo, Aha. pumunta sa bahay, auntie, uwi na lang ako dito. Bakit? Ninudngod ako ni Nanay Ulib sa lababo. Bakit nga? Kasi pinapahugas ako, pinapabilis. Tapos papatapon pa yung ihi. Ay, doon nga galing sa taas. Up and down ng tinitirahan nila. Baka hindi po maliwanag kay Nanay Olive na yun ay anak ni Mang Ricky at hindi po kinuha bilang maging alila po ninyo, Nay. Ihi mo, may ibang tagatapon? Wala kayong pakialam. 6 na taon nga minamatrato mo mula 10 taon nang sinunog mo na yung pangking ko at saka ko na hindi pinayagan nga iramin pa ni Ricky. Ngayon 18 years old na. Graduate na ng high school. Ngayon, lilitaw, mamahalin nyo, para Alam po saan? ba ni Mang Ricky itong mga ginagawa na ito ni Aling Olive sa kanyang anak? Ngayon na niya na, anuhan nga, nasunog nga. Ang katwiran ni Olive, hindi niya sinasadya, nandilim ang tingin. Sinabi po ba ninyo kay Ricky yung particular na insidente na yun na nangyari po Sinabi ko, yun? sinugod ko Ano na sa po ang bahay. sabi ni Mang Ricky? Sabi naman sa akin, ay hindi na yata maganda to. Pero paano ate, mahal ko naman si Olive. Pag-isipan mo, ipagpalit mo yung anak mo sa asawa mo. Oho. Nako, talagang parang hindi naman po pwedeng mangyari, Hans, Hindi pa rin hindi ba? mapaniwalaan. Ang laki Na ng paso. magkaroon ng parang kompetisyon sa pagitan ni Aling Olive at ni Emily doon sa pagmamahal ni Mang Ricky. Siyang mukhang may lumalabas na isa sa ating mga bisita ang parang ikinaiinis ng ating mga bisita. Ano yon? Inis talaga ako sa kanya kasi yung nakikita ko sa kanya parang gigil siya, nagsiselos talaga siya. So, nakakainis. Ano ang magandang gawin pag nakakaramdam ka ng selos? Halimbawa, Siyempre yun talagang gumagawa siya ng effort na para di siya lang talaga magsisilos? Hindi mapansin. nakaranas man. Kaya nga gumawa ng kasi Palibasa, bao. Mailigtas yung sarili. Kaya hindi binigyan ng anak. so parang sa tingin nyo, hindi naman talagang maldita itong Emily. Paano nga kung totoong maldita? May tama ba rin naman na saktan niya dahil maldita nga? Hindi po. Kahit sabihin na natin masungit nga siya, pero marunong siyang makainig. Tapos ako ang matanda eh. Dapat ako makaintindi sa bata. Ako na yung magulang eh. Ang isa pang napag-alaman namin... Okay, sandali lang. Ang isa pang napag-alaman namin... Kasama ba kayo sa amin? Okay, sandali lang. Sandali lang po. Ano po yun, Nay? Bakit po? Wala nga eh. Hindi naman asawa lang eh. Ikaw awa na. Wala ka na nakaisip yun. Mali ba asawa na? Sandali lang po. Sandali lang po. Pinaliliwanagan nga po kayo, Aling Olive. Huwag po tayong masyadong mainit. Ang gusto ko pong malaman, Aling
may katotohanan po ba yung aking nalaman na pati ang perang dapat para kay Emily, kinukuha po ninyo? Pag natalo ako, kinukuha ko. Bakit? Hinihiram ko, babayaran ko na lang pagdating ng tatay niya para makabawi ako. Bakit po kayo nagsusugal? Parang naka-jackpot si Mang Ricky sa inyo, ha? Dapat niya kasi. Jackpot po ba? Bakit po? Samantala kapatid ko walang bisyo. Nasa bahay lang. Siya lahat nandyan. Tungin. Okay, sandali lang. Gusto po naming maunawaan, Aling Tapos babalik na Olive, rin mo. ay ang pinagtataka po ng Mahiya lahat naman. ay bakit parang ang dating po sa kanila at sa aming lahat dito, parang proud pa kayo na sinasaktan nyo, proud pa kayo na nagsusugal kayo, proud pa kayo na kinukuha nyo yung pera na Aling Olive, hindi po sa inyo yun. Pera po ng bata yun at binigay yun ng kanyang ama. Ay, nililibang ko lang naman sarili ko pag wala ang ama niya eh. Nililiba. Basta naman lalaki ako, di magsugal na lang ako. Attorney, ang katwiran po ni Aling Olive ay dinidisiplina lamang ang bata kaya nagagawa niya itong buhusan ng arinola na may ihi at ingub-ngob ang muka sa lababo at parang kalabitin gamit ang isang kahoy na may baga pa sa dulo. Ito po bang mga paraan na ito ay masasabi pang tamang paraan ng pagdidisiplina ng isang magulang? Lalo na't ito, hindi naman po magulang, hindi kadugo. May karapatan po ba si Aling Olive na gawin yun kay Emily? Unang-una Chang, yung karapatan ni Aling Olive bilang madrasta na disiplinahin yung anak ng kanyang kinakasama. Wala pong legal na basihan yon. At yung mga nagagawang pagmamaltrato sa isang bata, minor de edad, ay maaaring sino mang tao na gumagawa nito ay maaaring makalabag sa karapatang pangtao ng isang minor de edad na bata. At yan ay may mabigat na kaparusahan na alinsunod sa Republic Act 7610 o yung ating sinasabing Child Abuse Law. Changami. Attorney Acosta, yun po bang mga nabanggit na nagawa po ni Nanay Olive kay Emily, makukonsidera na po ba yun na pagmamaltrato sa isang bata? Hindi lang po pagmamaltrato, kundi ang sabi po ng batas doon, cruelty na po yun eh. Kahit ito pa'y nangyari 3 years ago, pwede siyang i-report sa pulis. Tama po yun, sapagkat gaya nga po ng nasabi natin, mabigat po ang penalty dahil ang penalty po niya ay 6 to 12 years. So afflictive ang nature ng penalty. Ang prescriptive period po niyan ay mataas, nasa 20 years. Kaya kung 3 years ago lang nangyari yan, ay pumapasok pa po doon sa within the prescriptive period at pwede pa pong sampahan. Marami pong salamat sa paliwanag na yun, Attorney Ben. Ako, mga kasawsawan, mukhang bago ko pa tanungin o sabihin na tayo ay magbotohan, parang alam ko na kung ano ang inyong mga boto, ha? Naku, Chang, eto nga ta. Kanina pa nangangati ang mga nanay dito sa ating studio para nga makaboto na. Pero ito, ipapaliwanag ko lang Yung isa, siya ang tumayong nanay. Magmula 0 hanggang 10 years old. Samantala, ito yung nasa puti. Samantalang yung nasa pula naman, biligla kasi siya. Nabiglang, uy, may anak pala itong kinakasama ko na ang tagal itinago sa akin. So, dun sa puntong yun, naiintindihan ba natin siya kung bakit medyo galit nga siya at aburito sa batang yun? Abay, ipakita ko nga ninyo yan sa pamamagitan ng inyong mga boto. Dahil botohans na! Naku, Chay! Kahit sinubukan kong depensahan, mukhang hindi umepekto ang aking paliwanag sa mga sausawera. Kitang-kita na ang boto nila ay puti. Yan ang ating botohan. Tawagin na po natin ang ama ni Emily na nais dito sanang makasama, pero bakit parang mas pinili niyang pakisamahan ang kinakasama niyang si Olive? At alam kaya niya ang lahat ng mga ginagawang ito ni Nanay Olive sa kanyang anak. Narito po si Mang Ricky Gatul. Pasok! Mang Ricky,
po sa inyo. Una po sa lahat, anong dahilan at bakit po ninyo itinago kay Aling Olive na kayo po ay may anak? Yan na nga po, ma'am, na hindi ko lang po naisabi. Pagkakamali ko, 3 taon na kami na, kasamahan ko siya. Huli na lang po, sinabi ko na may anak ako sa unang asawa. Alam po ba ninyo na lumalabas sa kwento sa napag-alaman namin, minamaltrato po ng inyong kinakasama ang inyong anak? Yan na nga po, ma'am, hindi ko po naniniwala nung dahil siyempre, ma'am, pumasok ako sa trabaho ko po. Ngayon, pag-uwi ko, ma'am, lingguhan, kung minsan isang buwan. Hindi, nagsumbong sa akin minsan po ang aking anak. Natay, hindi maganda po ang na matrato ako. So, diretso ang tanong, Mang Ricky, sino po ang mas pinaniniwalaan nyo? Ang anak nyo na kadugo nyo o si Aling Olive na kinakasama nyo? Tuturan, ma'am, yung ano ko po, dahil ano ko po yun. Ang kaso nga lang, ma'am, sabi ko, baka anak, gawa-gawa mo lang para away lang kami. Siguro kailangan pa ng mahabang paliwanag kay Mang Ricky. Isa-isahin natin ang lahat ng ginawa ni Nanay Olive para mas maunawaan niya at malaman niya ang katotohanan kung ano nga ba talaga ang ginagawa ni Nanay Olive sa kanyang anak na si Emily. Abangan ninyo, magbabalik po. Masakit po sa akin. Hindi niyo po nakikita ito pag natanggang kayo po daladala ko. Masakit po. Lahat po ng hirap, nagpalipin po ako sa inyo. Facebook sausawa na mga kapatid, Rebecca Suerte. Pwede bang forever na ang F2F? Hindi ko kasi ma-imagine na mawala ito dahil sobrang nakaka-inspire itong panoorin dahil sa dami ng aral na nakukuha rito at nakakawala ng pagod kasi lahat ng emosyon nadarama rito. Basta forever akong tagahanga ng programang F2F mula dito sa Cebu. More power and God bless. Back to Face to Face dito sa TV5. Madalas nating naririnig ang mga kwentong mas pinaniniwalaan ng ama o ng ina yung kanilang kinakasama kesa sa kanilang tunay na anak. Sa inyo po bang palagay sa pagkakakilala ninyo sa inyong anak, masasabi po ba ninyo na si Emily ay pasaway o matigas ang ulo? Yun na nga po, ma'am, maganda naman pag nandyan po ako. Yun na nga lang, nalaman ko na lang po sa kaibigan niya na kalaruan nila ng tongito, dyan, nagsumbong po sa akin. Minsan, Alam po ninyo yung pagtapo ng arinola sa bata na may ihi. Sinumbong na po sa akin, ma'am, ng anak ko po na yun na nga. Pero bakit po nasabi ninyo kanina sa akin na parang sumagi pa sa isipan nyo na baka si Emily ay nagsisinungaling at inimbento lang niya yon at gawa-gawa lang po niya yun? Yun na nga po, ma'am, kasi kumisan pasaway rin kasi yung ano ko, ma'am. Kaya hindi po ako. Pero hindi po sumasagot ang bata. Hindi nyo alam dahil hindi kayo nagpalaki. Alam ko, Ricky, ano galing ng anak mo. Dahil sa akin lumaki. Tinuruan ko ng kabaitan. Alam mo yun, pag pumupunta ka, anong ginagawa? Di ba Bibli sa'yo, iginagalang ang asawa mo? Ay, wala ko gusto. Hindi ho yun. Wag ho natin ibahin. Aling Olive, patawarin po ninyo ako, ha? Wag po natin ibahin ang issue. Nandun po tayo sa problema sa ginagawa po ninyo kay Emily. Wag po tayong maghanap ng ibang butas para may maipatulang po tayo. Ang tanong ko po, Mang Ricky, Pagkagawa mo. yun nga pong iniwan nyo na yung bata at hindi po lumaki na kasama kayo. Naunawaan po namin dahil kailangan ninyong magtrabaho. Hindi ho ba kayo na konsensya na hindi nga po ninyo kilala ang inyong anak? Na dapat nga po, nung kinuha nyo siya, nung siya ay 10 taon, dapat, kumbaga, kung 100% ang ibibigay nyo para makilala lang yung bata, dapat hinikitan nyo pa. Kasi anak po ninyo yan, kadugo ninyo. Kaya po, ma'am, sa akin po, ma'am, humingi na lang ako ng tawad po na yun na nga po na totoo lahat po nagawa ng aking asawa. Pero inisip nyo rin po ba ang damdamin ni Emily?
maging trato ng isang stepmother o stepfather sa anak nung kanilang kinakasama. Una, paano kaya nagawang ilihim yun ni Kuya Ricky kay Ate Olive? Unang-una, no, kasi Chang, dapat pag nagkataon na naging byudo ka na or byuda sa kalagayan nga nito ni Mang Ricky, ang iisipin niya, meron pa bang pagkakataon na may in love siya uli? At kung yun ay mangyayari, dapat nakahanda siya dun sa pangyayari na sana makatulong ito sa pagpapalaki ng aking anak. Pero unang-una, Mang Ricky, parang pinagkait nyo na kaagad sa inyong anak ang pagiging ama dahil ipinaalaga nyo sa iba. Ang pagpapaalaga po ng isang tunay na anak sa iba ay isa na pong pamamaraan na sinasabi nyong inaayawan nyo ang inyong anak. Dahil kasi ibinigay nyo po sa inyong hipag. Tapos hanapin nyo pagkatapos ng 3 taon, nandun na. Nandun po yung pagkakataon at oportunidad na pwede na kayo ay maging ama dahil nandyan po si Aling Olive. Kung yun po ay nangyari, kahit ano pang sabihin nyo, kayo mismo makakatutok sa anak nyo, hindi nyo sasabihin na ang inyong anak ay pasaway kasi kasama kayong nagpalaki sa inyong anak. Salamat po, Dr. Camille. At ang isa pang kinalulungkot naming lahat, Aling Olive, ay yung para bang malakas pa ang loob ninyo at proud na proud ninyong sinasabi na kayo ang pipiliin. Wala naman pong dapat maging pilian, hindi po ba, Mang Ricky? Sa init lang Siguro ng ulo ko para yun. mas maunawaan pa ni Kuya Ricky kung gaano kasakit para sa kanyang anak ang lahat ng ito. Sa totoo lang po, talagang naghahanap lang ng isang masayang pamilya. Yan po ang sabi sa amin ng inyong anak. Pero naging impyerno at parang aping-api siya sa piling ng tao pong pinili ninyong mahalin na si Nanay Olive. Siguro po, mas magandang sa kanya na mismo manggaling kung ano ang mga naging pakiramdam niya at kung gaano kasakit sa kanya ang mga ginawa ni Nanay Olive. Narito po si Emily Piñero. Pasok! Sandali lang, Emily! Ang sama-sama niyo. Kahit hindi ko alam. Ang sakit po sa akin. Hindi niyo ba nakikita itong paso na ito hanggang pinadala ko? Ang sakit po. Lahat po ng hirap, nagpalipin po ako sa inyo. Tinis ko lahat yung para tanggapin niyo lang ako bilang anak niyo. Emily, gaano mo kamahal ang tatay mo? Mahal po. Mahal na mahal po. Kasi kung tutusik po, si tatay na lang po nag-iisa eh. Wala na po yung nanay ko. Mahal na mahal ko. Sa kaso lang po, ang sama ng loob ko po. Kasi hindi niyo ako pinapakinggan. Sa aming pagbabalik, bibigyan natin ng pagkakataon si Emily na masabi niya ang lahat-lahat ng kanyang nararamdaman sa kanyang ama. Magbabalik po, face to face. Mahirap man ang aking katanungan, Mang Ricky, pero para po sa inyo, sino po ba ang mas matimbang sa puso ninyo? Ang inyo pong anak o si Olive? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalaya. Wade! Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot, and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101, wear your needs. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach. Ang bleach na di masangsang. Mabisa na, pura pa. Gawang Pinoy. Dito sa TV5. Marahil ngayong magkaharap na ng face-to-face si Mang Ricky at ang kanyang anak na si Emily ay mas mauunawaan po ninyo, Mang Ricky,
na si Emily po ay hindi nagsisinungaling at siya po ay nasasaktan. Bakit ko po siya tinanong kung gaano niya kayo kamahal? Alam po ninyo kung bakit? Kasi sa sobrang pagmamahal po ni Emily sa inyo, nagawa po niyang tanggapin ang taong pinili po ninyong mahalin. Nagawa po niyang pakisamahan ang taong pinili po ninyong mahalin. Kailan nagsimula ang pananakit, Emily? 10 years old po ako. Tandang-tanda mo, 10 taon ka. Anong unang nangyari? Marami po. Nalipin niya po ako sa bahay. Ginagawa ko po lahat ng gawaing bahay po. Tapos, yung pag nagsusugal ho siya, hindi ho siya nagbibigay ng pambiling bigas. Ngayon ho, hihingi ho ako sa kanya. Pero nung ginagawa niya, sinasabi niya lang sa akin, kainin ko daw yung natitirang kanin doon kagabi pa. Ipanis na ho yun. Ipilitin niya akong pakain sa akin. Nasaan ang tatay mo nung nangyayari Wala lahat ho, ng nag-stay po si Papa sa trabaho. Tapos, habang naguhugas ako ng plato sa lababo, nilublob niya po yung mukha ko doon. Bakit? Kasi may inuutos po siya. Sabi ko, saglit lang. Hindi ka pa tapos sa ginagawa mo, may inuutos na naman siya. Opo. Anong ginagawa niya? Bakit siya nag-uutos? Nagsusugal po. Galing. So habang naghuhugas ka, nginudngod ang mukha mo, anong ginawa mo para pagtanggol ang sarili mo? Wala po. Ayoko po siyang laban kasi bilang po paggalang ko na lang ho sa kanya kasi mas matanda ho siya. Ilang taon ka noon nung unang nakasama mo si Nanay Olive at si tatay mo? 10 taon po. Yun lang. So kakalipat mo pa lang, ganun na ang naging sitwasyon. Opo. So hindi man lang nagkaroon, may naaalala ka ba, Emily, na ginawang effort man lang ng Nanay Olive mo na kilalanin ka, mahalin ka? Tatay. Pag nandiyan po si Papa, Pag nandyan si Papa mo, anong nangyayari? ang bait po niya, yung susuklayan niya po ako, yung pagsisilbihan ho kami dalawa, yung tatay ko po. Tapos, yung tatanungin po ako, anong gusto ko, ganun po. Pero nag-iiba pag wala ang Papa mo. Opo. Kung may isang bagay na pinakamasakit na ginawa sa'yo si Nanay Olive mo, na gusto mong malaman ng Papa Ricky mo, ano yun? Isa lang po, yung sinunog niya po yung dibdib ko ng yung kahit na may baga po. Kasi po, bali po kasi galing po siyang trabaho. Ako po marami po akong ginagawa sa bahay. Nagsaing ako. Ilang taong ka niyan? 16. Nagsaing po ako naglinis. Hindi ko po namalayan na nangangamoy na po yung sinaing. Sakto naman po dumating si nanay. Naamoy niya ho. Tapos yun, nagalit siya. Dumiretso po siya dun sa may sinaing po. Sa may kinuha niya po yung kahoy po na may bagay. Sinundot niya po sa akin. Yun po na yun po yung parang hindi ko na po talaga kaya kaya na kaya tumakbo po ako sa tita ko po. Magsumbong ako. Ano pong pakiramdam ninyo ngayon, Mang Ricky, na naririnig nyo na diretso mula po sa sariling bibig ng inyong mga anak, itong mga nagawa po ni Aling Olive sa inyo pong anak? Kaya nga ako, ma'am, mangingi ako ng tawad basta-basta, ma'am. Kasi gusto ko rin uli, ma'am, na makapiling ko uli. Kailangan mo, ma'am. Pag-usapan na rin namin kasi kung katulad niya, mamaya ulitin naman ako niya, hindi bali, mapaano na lang kami, lumayo na lang kami. Hindi ho ba kayo natatakot, Mang Ricky, na baka dumating ang araw at mapagod po ang inyong anak na si Emily at mas piliin na lamang niya ang sumama kay Aling Nita kesa po sa inyo? Hindi ho ba kayo natatakot doon? Natatakot nga ako, ma'am, kaya lang inaano ko po, ma'am, nakausapin ko na ano na lang. Kung kailan Kung mas takot daw po kayo na iwan kayo ni Aling Olive, mahirap man ang aking katanungan, Mang Ricky, pero para po sa inyo, sino po ba ang mas matimbang sa puso ninyo? Ang inyong pong anak o si Olive? Yung ano ko po, kasi ano ko po yun eh, kung siya lang, pwede rin mapalitan. So,
mas mahal po ninyo, sino po? Si Emily po. Ang anak po ninyo. Opo. Ang kinalulungkot namin nga pong lahat dito ay ayaw po naming umabot sa punto, Mang Ricky, na kayo ay mamili. Ayaw po namin na magkawatak-watak ang inyong pamilya. Ang ipinagdarasal po namin lahat ngayon na sa tulong ng Trio Tagapayo, mas maging bukas ang puso't isipan ninyo, Aling Olive, natanggapin ang mga payo na ibibigay nila nang sa ganon masolusyonan ang problemang ito, Mang Ricky, bago pa maging huli ang lahat. Hindi ako nagagalit sa inyo bilang isang tao. Ang medyo naalarma ako ay yung naging pag-uugali nyo na nagawa niyo dito sa bata. Iyon ang kamuhi-muhi. Yung nagawang yun. At yun nga ang pinaparusahan ng batas. Sa akin lang, pag-isipan mo rin na kung sakasakaling magbukas sila ng bintana, arating na magpakita ng kahit sabihin mo, total isang beses sa linggo, bakit rin yung may pinupuntahan kang talagang magulang. At yun ang maganda sa tiyahin mo dahil hindi kinokontrol hindi niya hinahawakan yung mo, emosyon mo o yung mismong isipan mo para gumawa ka na mag-iba. Mukhang sa naging counseling ng ating mga bisita ngayong umaga, mas lalo naming nadiskubre kung gaano kabait na bata itong si Emily. Di po ba, Attorney Ben? Totoo po yan, Chang, sapagkat sabi ni Emily ay kahit na siya pa po ang piliin ng kanyang ama, subalit ayaw daw niyang masira ang pagsasama ng kanyang ama at ni Olive. Na kahit na siya ang magsakripisyo ay handa siya. Kaya Aling Olive, bakit hindi mo buksan ang iyong puso? Nasa 16 years na yan na hindi kayo binayaan ng Panginoon ng anak. Subalit kung tititigan mo lamang at bubuksan mo ang iyong puso, merong isang anghel na nagnanais na ikaw ay bigyan ng pagkakataon na maging ina. Ito ay ang kalagayan ni Emily. Bagaman marami kang nagawa sa kanyang pagkukulang, pagmamalabis, subalit handa niyang isakripisyo ang iyong relasyon sa kanyang ama. So sana matitigan mo ito, Aling Olive, upang sa ganon, matatag sa puso mo. Huwag maging bato ang puso mo, huwag mong pagsilosan ang batang ito. Manapa, kunin mo na ito ay maaaring disenyo sa inyo ng Panginoon na siya nga ang talagang magiging anak mo kahit hindi mo pa siya iniluwal o inalagaan sa iyong sinapupunan. Yun lamang. Alam niyo, ang tinatawag nating selos, talagang isa siyang matinding emosyon na nakakasira po ng isang relasyon. Unang-una, ang selos na tinutugon niyo dito, Aling Olive, ay mali. It's a displaced jealousy. Nung pagkaluwal sa kanya, namatay na kaagad yung kanyang ina. So ano po ang matututunan nitong batang ito? Alam niyo, wala. Pero ito, pinapakita sa inyo, walang bisyo yung batang yan. At hindi naghangad na magkaroon ng pamilya kaagad dahil nakita niya kung ano ang kahalagahan na maging maayos at mabuting tao. Pero paano pa siya magiging maayos at mabuting tao kung gusto niya sana makapag-aral ng college, sasabihin kaagad walang pamamaraan para makapag-aral siya. Siguro isang pamamaraan dito para ipakita nyo na talagang kayo ay merong desidido kayo na nagsisisi kayo sa ginagawa nyo. Aling Olive, malaki naman po ang katawan niya na kasing katawan ko. Magtrabaho po kayo. Kasi kung magtatrabaho kayo at kayo mismo ang magsasabi at magboboluntarang sabihin na, o sige, Ricky, ikaw na ang bahala sa matrikula, ako ang bahala sa allowance para makapag-aral itong si Emily. Hindi mo ba ang laki-laking bagay yun na parang ikatutuwa ni Emily na ito nabubuong pilit ang ating pamilya? Aling Olive, kung minahal mo si Mang Ricky, dapat minahal mo rin ang kanyang minamahal. Diba? Pero anong nandating sa'yo? Ang minahal ni Mang Ricky dahil binibigyan niya ng lihim o patago
ay naging isang malaking balakid sa buhay mo, Tingso Emily. Dapat siya ang inuna mong sinuyo. Siya ang inuna mong inalagaan upang matanggap ka rin ni Kuya Ricky. Sinabi mo sa akin, opo, nagsisisi po ako, Father. Pero hanggang saan ang pagsisisi? Nagagaling ba sa konsensya mo? Nagagaling ba sa puso mo? Ipakita mo. Kung anong pagkukulang mo noon kay Emily, ipakita mo ngayon. Tumbasan po ng higit pa ng pagmamahal mo kay Ricky, Kuya Ricky. Sana naman itong programang ito ay makapagbigay sa iyo ng isang pagkagising mula sa pagkatulong sa katotohanan na ikaw ay hindi naging tunay na mapagmahal na ina. Salamat. Thank you very much, Attorney Ben, Dr. Camille at Father Sunny. So ano po ang desisyon ninyo ngayon, Mang Ricky? Hindi naman ho kailangan kayo ay mamili. Hindi na nga po mabang inano ko na ano namin na hindi lang basta-basta po na yung mga humingi kami ng katawaran sa aming anak. Kayo po yung pangatlong beses na naming pangatlong beses na po namin kayong narinig na kayo po ang humihingi ng tawad. Hindi naman ho kayo ang nakagawa ng masama sa anak po ninyo. Meron man kayo naging pagkukulang pero hindi ho kayo ang nakasakit. Yung pong taong nakasakit na inaantay po namin na kanina pang siya ang humingi ng tawad, kayo po ho ang nagsasalita para po sa kanya. Ayusin mo, Udin. Mahalin mo pa mang titip. Anak, wala ka na Mahalin mo to ng pagmamahal. Sana balik ka na lang. Dapat hindi tayo abot sa ganito dito. Kung minahal mo pa naman, hindi tayo makakarating dito, Lib. Emily, bilang ikaw ay hindi na menor de edad, ikaw ay nasa legal ng edad mo, pwede ka nang makapagdesisyon. Nay, May nais ka pa bang sabihin sa iyong nanay at sa iyong papa? Nay, maraming salamat po. Kasi natutunan niyo pong pagsisihan lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Sana po, tanggapin niyo na rin po ako bilang anak ko. Sorry sa nagawa ko sa'yo. Hindi na maulit yun. Napakaswerte po ninyo, Mang Ricky. Napakabait po ng anak ninyo. Ang dami pong tatay at nanay ngayon na problema sa mga anak nilang ganyan ang edad. At sana nga po sa pag-uwi ninyo, Nanay Olive, makuha nyo na pong magsimula ng panibago. So umaasa po kaming lahat, Aling Olive, na maipakita po ninyo kay Emily o maipadama sa kanya na pwede po kayong maging isang mabuting ina sa kanya. Kahit hindi man ho kayo nabiyayaan ng tunay na anak, kaya po ninyong magmahal. Sana po naunawaan nyo, wala pong kasalanan si Emily. Wala po siyang ginawang masama sa inyo. Mang Ricky? Ano na lang yung ko katulad sa akin yan. Sana bumalik ka na uli sa akin. Baguhin namin ng stepmother. Makaroon na ugali. Sana po mapatawad mo kami. Mapatawad mo siya. At ikaw naman ma. Hindi dapat gano'n ang trato mo. Kung maging ganyan, paano rin? Lalayo uli yung bata. Actually, kailangan maisip nyo rin po, Aling Olive, na napakaswerte rin po ninyo. Bakit po? Mabait din po si Mang Ricky sa inyo. Napakabait po niya na kahit kayo po ay nagsusugal, minaltrato niyo yung kanyang anak, di pa rin po kayo hiniwalayan. Huwag na nating antayin pa ho na mawala sa buhay ninyo si Mang Ricky bago po ninyo ma-realize yung kahalagahan po niya at yung naitutulong po niya. Hangad namin na maging maayos at masaya na ang inyong pamilya at maraming salamat sa pagtitiwalang binigay nyo sa aming pong programa. Amina na po tayo
kayo mga kapatid. May mahalagang aral na naman tayong natutunan sa umagang ito. Ang bawat sanggol na isinisilang ay isang biyayang kaloob ng langit. Hindi po lahat ng tao sa mundo ay nabibiyayaan nito, kaya dapat lubos po tayong magpasalamat sa kanilang pagdating sa ating buhay. Subalit ang pag-aalaga at pagpapalaki natin sa ating mga anak ay hindi po nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng mga pangailangang material. Higit pa rito ay ang pagpapakita po at pagpapadama natin sa kanila ng paggabay at pagmamalasakit at lalo na po yung pagmamahal. Sa kabilang banda, ang batang lumalaki sa tahanang salat sa mga ito ay maaring tumahak sa maling landas dahil sa kinalakhan at kinagisnang buhay na walang konsepto po ng pagmamahal. Ang masama pa nito, maaring ganitong uri ng tahanan ang kanyang bubuuin balang araw kapag meron na rin po siyang sariling pamilya. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang sugat sa katawan ay maaring maghilom. Subalit, ang sugat sa damdamin ay hindi basta-basta gumagaling dahil ang sakit na dulot nito ay sadyang malalim. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Thank you rin sa iyo, ang aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad. Salamat B1 at B2. Sa ating mahal na trio, tagapayo. Sa ating po mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa mga bisita po natin nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala po sa ating pong programa. Pinabati ko lamang po ang lahat ng ating mga Twitter followers. Maraming salamat. Perez Ami po ang aking account at si Hans Mortel para hindi na daw kayo malito. At hello sa lahat po ng ating mga kababayan all over the world na lagi pong sumusubaybay at talaga naman nakasuporta lagi po sa Face to Face. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ami, na hindi po magsasawang magpaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, Para nakakadama, palit niya ako sa mas matanda pa sa akin. basketballista, mga senior citizen ang nabola. Sino po ang kamukha niya? Benji Carrasco. Kayo ang Jackie Foster. Ako ang una asawa. Lalaki. Mag-ina, mag-lola, ano po? Ilang taon na po kayo? Nagpa-imbestiga ako. 60 na kayo. Magaling sa pagdepensa, pero uubra ba kay Chang? Galing nga ba kayo sa hotel noon? Dumaan lang po kami, pero Napadaan lang kayo? Paano kung ang atraso niya hindi lang sa mga lola? Hinipuan mo o hindi? Face to Face, ngayong Martes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.